Pasa mo ng layunin. Letrang B, may believe. Okay, class. Inaasahan ko ba na ang mga alituntunin na ito ay inyong susundin? Yes! Okay. Kung talagang susundin nyo ito, ano ang inyong mga gagawin upang sa ganun ay payapa ang ating pag-aaral ngayong araw? Okay, Carl. Makinig, sir. Makinig, King Josh. Manahimik. Okay, Arby. Okay, intindihin yung lesson. Tama ang inyong mga sinabi. Ngayon, class, bago tayo magpatuloy sa kung ano ba ang ating aralin ngayong araw, narito ang gawain na tatawagin kong pakibasa na Ipasa o okay, ipasa o ikakasa ko best. Pakibasa nga ang panuto, King Josh. I'm sorry. Alright. Pakibasa, King Josh. Okay, nahihiya si King Josh. Okay, si Ana lang ang babasa ng ating alitunan. I'm sorry, panuto. Kapasa ng mga mag-aaral ang bola habang tumutunog ang musika. Sa oras na tumigil ang musika, titigil din ang pagpasa. Ang may hawak ng bola ay sasagot sa tanong ng Squid Game player. Tamang sagot is equal to 2 puntos at kaligtasan ng player. Okay, naintindihan ba ang ating panuto, class? Yes. Ngayon ay dumako na tayo sa kung ano nga ba ang ating gawain ngayong araw. Excited na ba ang lahat, class? Yes, sir. Alright. Nakakay Carl na ang ating bola. Maaari bang pagpasa-pasahan ito? Pag umistap ang bola, saan ang sasagot ng katanungan? Kukulig-dum-dumi. Kukulig-dum-dumi. Okay, Arby. Arby ang sasagot ng ating katanungan ngayon, Arby. Maaari bang pumili ka muna ng ating Squid Game player? Player 230, si Thanos. Okay, ano kaya ang tanong sa iyo ni Thanos? Okay, magbigay ng kahit isang formal na industriya na bumubuo sa sektor ng paglilingkod. Okay, kung ano yung naiisip mo? Okay, pwede kang humingi ng tulong. Okay, Mark Lubis? Ano yan? Edukasyon? Very good. Ang edukasyon ay isang sektor na bumubuo sa sektor ng paglilingkod. Tama o mali? Tama. Pero dahil hindi naman nasagot ni RV, ang tanong wala siyang 2 puntos. At mapupunta lamang ang 1 puntos kay Mark Lewis. Papilagay ito sa inyong index card. Dahil hindi nasagot ni RV, mamamatay ang kanyang player. Ngayon naman, pagpasa-pasahan mo rin ang bola. Okay. Si Alexson, sorry. Ngayon, Alexson, dahil napili na si Thanos, pumili na lang sa dalawang nakikita. Player 4, 5, 6. Okay, tignan natin ang tanong. Magbigay ng kahit isang ahensya na tumutulong sa sektor ng paglilingkod. Manggagawa, tama o mali? Mali. Ngayon, ano ba ang mga ahensya? Okay, Sid. Dole, very good. Alright, ang isang puntos ay mabibigay kay Sid, pero dahil hindi na naman nasagot ni Alexson ang tanong, ang kanyang player ay eliminated. Ngayon naman, meron na lang tayo na titirang isa, pagpasa-pasahan ulit ang bola. Okay? Okay? Okay, Kayla. Okay, ang natitira na lang sa'yo na player ay si player 120. Handa ka na ba sa kanyang katanungan? Okay. Ano ang ating naging huling paksa noong nakaraang linggo? Sektor ng industriya. Tama o mali? Okay, Mark Lubis ulit.
Sektor ng paglilingkod, isang puntos at dahil hindi na naman nasagot si Kayla, ang kanyang player ay eliminated. Ngayon tatanungin ko kayong lahat, ano ang ating naging paksa noong nakaraang linggo? Sektor ng paglilingkod. Okay, sektor ng paglilingkod. Okay naman, tumago lang ulit tayo sa susunod nating guys. Okay, nag-enjoy ba kayo sa ating gawain kanina, class? Yes, sir. Okay, ano ulit ang ating naging paksa nung nakaraang linggo? Sektor ng paglilingkod. Okay, ano ba ang mga bumubuo sa sektor ng paglilingkod? Magbigay nga, Sid? Ano yung mga bumubuo sa sektor ng paglilingkod, Sid? Ha? Edukasyon, ano pa, Carl? Transportasyon, ano pa, Maybelline? Ano? Pananalapi. Dito pumapasok ang mga bangko. Ano naman, Mark Angelo? Kalusugan. Dito papasok ang mga ano ang mga sektor ng paglilingkod na nasa hospital or mga kalusugan? Hospital. O, nasabi ko na yung sagot. Okay, maaari bang palakpakan ang inyong mga sarili sa napakahusay na pagsagot kahit may mga hindi nakasagot? Tama. Okay, bigyan ng limang pasak. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ngayon naman, para sa inyong kalapuntusan, pakitaas nga ang inyong mga index card. Okay, naunawaan ba ang paglalagay ng puntos? Okay, ano ang buwan ngayon? March. Ano ang araw? Okay, kapag ikaw ay may tamang sagot, ikaw ay magkakaroon ng isang puntos. O depende sa ilang puntos na sasabihin ko. Naintindihan ba? Yes. Okay, ngayon naman, dumakot tayo sa susunod nating gawain. Ito ang pakibasa na class. Job hunt na best. Okay, gawain 2. Job hunt na best. Ngayon class, hindi ba't kapag kayo ay sabihin na natin, kapag kayo ay naghahanap ng trabaho, hindi ba resume or mga requirements, diploma ang inyong mga dinadala? Yes. Ngayon sa ating job hunting, ang gagamitin natin ay isang, ano ito? Flashlight. Paano kaya? Pakibasa nga ang saluto card. Ang guro ay magtatawag ng isang job hunt gamit ang isang malaking flashlight. Pupurihin ang iba't ibang uri ng manggagawa na madalas ay nakikita natin sa ating kapaligiran. Okay, sino ang gustong maging job hunter? 5 puntos. Okay, Tyron, gusto maging job hunter ni Tyron. Halika dito na harap Tyron at hawakan mo ang flashlight. Ngayon, magtaas ng kamay kung pamilyar kayo sa manggagawa na mahanap ni Tyron. Okay, pwede kang maupo para makita ng mga kaklase mo. Dahil si Tyron ang job hunter, ay may puntos. Okay, stop. Okay, ano ang nakikita niyong manggagawa? Tricycle driver or pedicab driver? 2 points. Ngayon, pwede mo nang ilipat. Okay, ano naman ang manggagawa na ito? Okay, ano yan? Fishball, 2 puntos. Okay, next. Ano naman ito? Okay, gabi. Magbabalot, very good. Ano naman susunod? Turay. Magtataho, very good. Ano susunod? Okay. Medyo mahirap. Okay, Charlie. Magsasaka. Okay. Nagbebenta ng tanggalin. Okay. Cargador. Very good. Ngayon class, lahat ng mga nakasagot, mayroon kayong 2 puntos. At ikaw naman ang Tyron, pwede ka nang upo. Ikaw ay may 5 puntos bilang job hunter. Ngayon naman class, palakpakan muli ang inyong mga sarili sa napakatalino. Ngayon naman class, ano ang mga napansin mo sa mga panggagawang ito? Walang mga manggagawang walang permit? Pwede. Ano pa? Okay, Sid. Self-employed. Very good. Ano pa?
Okay, RB. Siyempre, kapag maggagawa, given, naghahanap mo, sige, 1 puntos na lang, RB. Okay. Okay, very good. Ito ay mga trabaho na kasabi sa tinatawag nating informal na sektor. Ngayon, class, anong napansin niyo sa mga trabaho ngayon? Saan niyo sila madalas nakikita? Okay, kalsada, ano pa? Kalye, ano pa? Saan? Ano ba rin Lansaan, may naman class, bago tayo magpatuloy sa ating talagang paksa or sa bago natin pag-usapan ang informal na sektor. Kilala niyo ba ang nasa larawan? Si Neneng B. Si Neneng B ay isang halimbawa ng manggagawa. Saan siya kayo nagtatrabaho? Saan? Sa Maynila, sa Quiapo. Siya ay nagbebenta ng hotdog. Saan siya nagbebenta? Sa ilalim ng tulay. Isa siyang halimbawa ng ano yung term? Isa siyang halimbawa ng manggagawa sa informal na sektor. Ngayon pakibasa ng gusto niyong sabihin. Shout out sa mga idol dyan. O ikaw mga layunin. Okay, pakibasa nga ang ating unang layunin, Alexon. Nabibigyan kaalaman ang hulugan at kapangyarihan ng informal. Okay, pakibasa naman ang susunod, Kayla. Nasusuri ang dahilan ng informal sector at Okay, pakibasa ka matlo, letter C. Natutukoy ang mga epekto nito sa ekonomiya at bansa. At ang panghuli, pakibasa na ito, Gabriel. May papakita ang pagpapahalaga sa mga kampanya ng informal. Alright, very good. Ngayon naman, class, ano sa tingin ninyo ang informal na sektor? Ano sa tingin ninyo ang informal na sektor? Ano yung mga pumapasok sa inyong mga brain cells pag narinig yung informal na sektor? At base din sa ating naging gawain kanina. Ano sa tingin ninyo? Okay, Sid. Hindi ang mga regulang research na hindi sila kasabi sa samahan nila sa research. Hindi raw sila kasali sa samahan at self-employed lamang. Okay, makikita natin kung tama o mali nga ba ang sagot ni Sid sa pamamagitan ng... Okay, pakibasa nga. Bawat ako, manood tayo. Unawain natin ito. Ikaw at ako, manood tayo. Unawain natin ito. Ngayon class, tayo ay manunood ng isang maikling balita. Ngayon, bago natin panoodin ang maikling balita, ano nga ba ang dapat na gawin ng mga mag-aaral pa nanonood ng balita? Makinig, ano pa? Mag-take down notes. Ngayon, handa na ba kayo, class? Yes. Bago tayo magpatuloy, narito ang mga pamprosesong tanong na dapat ninyong tandaan. Okay, pakibasa nga ito, Elton. Okay, pakibasa ang pangalawa, Audrey. masasabi mo ba na ang informal sector ay legal? Okay, handa na ba ang lahat na mapanood ang maikling balita? Yes. Alright, mag-take down notes. Muling sinuyo ng mga otoridad ng Divisoria kahapon. Sinita ang mga inabutan ng titika sa bangketa. Balita natin ni Mark sa Gazal. Okay, panoodin maigi. Darating ang pulis mobile sa isa ng kabalang komersyo ng Divisoria. Magro-roll ang mga taga-Manila Police District para manitan ng mga vendor sa bangketa. Magliligpit naman ng paninda ang mga nasita. Hihintay ng konti, patalis ng pulis balik hanap buhay ang mga vendor. Darating naman ang mga taga-Manila Traffic and Parking Bureau. Pag-alis nila, balik ang mga paninda. Mas marami na ang vendor ang naglalako na lang para mas madaling lumapit sa mamimili, mas mabilis rin makaiwas sa otoridad. Sa sistemang tila, pusa at daga silang nagkakakulan. Hirap na talaga. Siyempre po, may pinapaaral kami, may binubuhay na kami. Kahit nakaupo lang po kami dito, pinapaalis kami. Nakikiusap naman daw ang mga vendor na kaya ka naman silang pumita, itong magpapasko naman. Sinubukan ko namin makipag-usap ng mga nakaraang araw, hindi po kami hinaharap. At sabi niya, bawal daw talaga. Sabi ng mga tao niya, ulit-ulit kami pumunta. Hindi po
talaga kami pinapansin. Pero sabi ng May kanilang damdamin ang Kung nilalaman. nasaan ngayon yung araw, tulad yung sa na-clear natin ni sila. Pwede kasi plano na yun. Okay, Miss, kayo nakapokus ha. Gusto nila sa video. Okay, ngayon class, bumalik tayo. Balik tayo dito ka. Pakibasa ang unang tanong, Prince Harry. Ano ang madalas na kinakaharap ng mga manggagawa sa informal na sektor? Okay, base sa video na inyong napanood, ano ang madalas na kinakaharap ng mga manggagawa sa informal na sektor? Okay, Police. Police? Police. Police! Okay, inuhuli sila ng police. Ano naman sa'yo? Okay. Palaging? Okay, palaging sinisita. Ngayon, pag palaging silang sinisita, ano kaya ang nararamdaman nila? Nagagalit. Ano pa? Malungkot dahil wala silang benta. Ibig sabihin, hindi tiyak ang kanilang kita sa araw-araw. Ngayon naman, class, masasabi mo ba na ang informal na sektor ay legal o illegal? Okay, Sid. Depende sa panahon ng ibang tao. Masasabi mo na legal ang informal na sektor sa mananap ng ibang tao dahil natatrabaho para kumita sa kanilang mga pamilya. Sa iba naman, masasabi legal dahil sila yung mga negosyante na walang permanent investor. Okay, very good. Bigyan natin ng 5 bagsak si Sid. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ngayon naman class, makinig ka. Narito ang sagot sa mga tanong mo. Kung hindi pa nasagot ang mga tanong ninyo sa video, meron tayong maikling diskusyon. Handa na bang makinig at makibahagi? Yes, Okay, ngayon naman class, ayon kay Arthur Lewis, nagsimula raw. Okay, pakibasa. Ayon kay W. Arthur Lewis, ang konsepto ng informal na sektor ay nagmula sa kanyang economic development model at inilalarawan bilang hanap buhay sa mga papaunlad na bansa. Okay, saan raw nagsimula ang informal na sektor na terminolohiya? Sa economic development na isinulat ni Arthur Lewis. Ngayon class, saan raw madalas nakikita ang mga informal na sektor? Sa mga? Okay, ano yan, Han? Papaunlad na bansa. Ngayon class, ang Pilipinas ba ay isang halimbawa ng papaunlad na bansa? Yes. Alright, ang Pilipinas ay isang halimbawa ng papaunlad na bansa. O sa Ingles, ito ay developing country. Ngayon naman class, pakibasa ang ILO or International Labour Organization. John, Michael. Ayon sa ILO, ang informal Nakasan? ayon sa ILO, ang informal na sektor ay sumilikha ng anak buhay ngunit may mababa o galit walang formal na. Okay, ano raw ang problema sa informal na sektor base sa impormasyon? Okay, Inga, ano may gusto kang sabihin? Walang formal na pagsunod sa batas. Ibig sabihin, hindi sila rehistrado. Ano ba? Hindi sila sumusunod sa alin. Hindi sila sumusunod sa alituntunin. Hindi sila sumusunod sa batas. Okay, ngayon naman, sabi dito, 10.5 milyong Pilipino ay manggagawa sa loob ng informal na sektor. Imagine the number. Napakaraming Pilipino pala ang nagtatrabaho under informal na sektor. Isang halimbawa, ang ating larawan. Hindi ba nakikita nyo may mga stalls? Ngunit, pag nasa kalagitnaan na, makakakita kayo ng maliliit na cart. Ibig sabihin, sila ay halimbawa ng Informal na sektor. nakasali sila ay halimbawa ng Informal na sektor. Okay, very good. Ngayon naman, ayon sa Ibon Foundation, pakibasa na ito, Tyler. Ayon sa ILO Foundation, ang informal na sektor ay mabuhayan ng mga kabilang sa isang kahit isang lugar tulad ng kawalan ng anak buhay at kahirapan. Okay, may mahalaga akong tanong class. Isang kahit, isang tuha. Ano pa yung ibig sabihin nito? Okay, 5 puntos sa makakasagot.
A. Mayaman at may kaya. B. Mahirap at salat sa buhay. Okay, card. B. Mahirap at salat sa buhay. Tama o mali? Tama. Tama o mali? Tama. Gising pa ba ang naidol? Yes. Pagkitaas ang mga kamay at ibagayway. Okay, very good. Ngayon naman class, ayon kay Shelito Habitosa, pakibasa nga ito, Prince Harry. Ayon kay Shelito Makinig. Habitosa, Philippine Pinabayang 40% ng GDP ay mula sa informal na tinawag niya underground of hidden economy. Okay, pag narinig ninyo class, ang underground of hidden economy, ano yung pumapasok sa isipan ninyo? Black market, very good. Ito ay unreported income, illegal na aktibidad, at informal sector. Okay, pakibasa nga ulit. Ano ang hidden economy sa pula? Unreported income. Sa green? Informal na sektor. At sa yellow? Illegal na aktibidad. Ngayon class, alam nyo na ba ang ibig sabihin ng hidden economy? Yes. Alright. Ngayon naman class, ang informal na sektor raw ay global phenomenon. Wow! Sikat. Okay? So ano ba yung mga halimbawa ng global phenomenon na alam ninyo? Hindi ba't mga artista sa Hollywood? Yes. Parang walang energy. Hindi ba't mga artista sa Hollywood? Yes. Okay. Pero dito class, ang global phenomenon daw ay informal na sektor. Ibig sabihin, hindi lang sa Pilipinas matatagpuan ang informal na sektor, kundi sa buong mundo. Naunawaan ba ang informal na sektor? Yes! Sabi naman, ano pa nga ba ang halimbawa ng informal na sektor? Pakibasa nga ang color violet, Mark. Sidewalk vendor. Pakibasa ang green, Aris. Pakibasa ang parang medyo violet din, okay? Magenta daw. Ano ba ang kolor ng sasakyan? Ito yung mga sasakyang walang? Ano yan? Ano yan? Liz, ano yung Zyper? Licentia, very good. Ano naman ang, this is a dark yellow, pakibasa, Maybelline. At sa color red? Ano bang halimbawa ng pamimirata class? Okay, pirating. Ano ba halimbawa ng pirating na meron ka card? Meron ba kayo mga DVD na binibili nyo sa palengke? Okay, ang mga yun class ay halimbawa ng mga pirated products. Okay, ngayon naman, illegal drug dealer. Ibig sabihin, kasali dito ang mga poser. Alright? Sila at marami pang iba. Ayun na, unawaan ba class? Ang informal na sektor. Yes. Okay, ngayon naman class, sa Nueva Vizcaya o sa Solano, mayroon din kaya? Okay, saan kayo nakakita ng mga informal na sektor dito sa atin? Palengke, ano pa? Sa paaralan, ano yun? Ano yun? Tabing kalsada, ano pa? Sa tabi ng paaralan, may nakikita ba kayo informal na sector class? Okay, ano yung halimbawa nito? Fishball vendor, hindi ba't nagugulat na lang kayo, bigla na lang sa labas ng school nyo? May nagbebenta ng ice cream, may nagbebenta ng fishball. Ang mga yun class ay halimbawa ng alin? Informal na sektor. Okay, ngayon ang class, naunawaan mo ba ang paunang informasyon? Yes. Okay, ngunit hindi pa dyan nagtatapos. Okay, pakibasa nga. May katangian pa. Yes. Gusto mo with energy. 1, 2, 3, go! May katangian pa. Yes. Okay, ngayon naman, narito ang ating susunod na gawain. Pakibasa nga. Sagot mo sa letra, sagot ko ay tama. Pakibasa nga ang tanong mo, Carl. Ang klase ay mahati sa apat. Gamit ang mga gabay na larawan, kalakip ng isang letter sa ito. Alamin ang katangian ng isang informal na sektor. Pagkatapos ay isabi nito sa mga marites sa sari-sari store billets. Magkaroon ng maikling pagpapaliwanag, gamitin gabay ang rubrics ng guro sa paggawa. Okay, so narito ang ating rubrics. Ay, sorry. Okay, narito ang ating rubrics. Pakibasa nga, Elton. Okay.
O, ilang puntos daw yon? 15. Okay, sa nilalaman naman, lakasan. Okay, pang-operasyon. Kabuuan. Okay, naunawaan ba ang ating rubrics class? Yes! Okay, so narito ang inyong mga grupo kung saan nagbilang tayo nung nakaraan. Ngayon, maaari na ba kayong pumunta sa inyong mga pangkat? Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, at pangkat 4. Okay, pakibilisan. Magbibilang ako ng 5. Isa. Dalawa. Okay, for Mr. Michelle. Pakibilisan. Okay, hindi pa rin nakabuo ng bilog ang pang-apat na pangkat. Pakibilisan. Isa. Dalawa. Tatlo. Okay, ready na ba ang lahat? Yes, sir! Okay, pangkat 1. Pangkat 2. Pangkat 3. At pangkat 4. Okay, yung word cycle lang ang kukunin. Gawin ito sa loob ng 3 minuto. Yung word cycle lang. Okay, pag narinig din ang red, ibig sabihin, time is up. Okay, tandaan rin class, narito ang ating behavior emoji. Kapag nakita ko na magulo kayo, bibigyan ko kayo ng unang banta. Pag medyo maingay na, pangalawang banta. At pag napakagulo at napakaingay, pangatlong banta. Pero pag tahimik, bibigyan ko kayo ng calm. Sa ngayon, kayo ay nasa calm. Pagtapos na, pwede nyo nang itikit. Narito ang ating mga stop state. Okay, may mga nakikita akong hindi nakikibahagi. Okay. Dito, itikit dito. Ngayon class, mamili kayo ng representative ninyo na magiging kismosa ngayong araw. Okay, lahat ba ay tapos na? Yes! Okay, dapat lahat ay nakatapos na. Ngayon class, mamili ng representative na magiging chismosa. Okay, mamili na. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bibiling sa pangkat 3. Okay, pangkat 3, babasahin mo lang kung ano ang inyong nabuo. Ngayon naman sa pangkat 1, sino ang chismosa ninyo? Card, ikaw na lang, sumubok, bilisan. Okay, sa pangkat 2, John Michael. At sa pangkat 4, okay, si Princy. Okay? Ngayon, mga kumare, okay, wag niyong tatakpan. Mga kumare, ano ba ang kiss-kiss sa informal na sektor na yan? Ito ay hindi nagbabayad. Ito ay hindi nagbabayad ng quiz. Ano pa, Card? Hindi raw rehistrado sa pamahalaan. Hindi raw rehistrado sa pamahalaan. Ano naman bibili? Wala sa legal at formal at Princy. Hindi tiyak, hindi regular. O ngayon, naunawaan nyo na bang 4? At kayong lahat ang informal na sektor? Yes! Kaya yung katangian nito? Yes! Okay. Ngayon class, ako ay magsasarado na dahil nandyan na si Kapitan. Tingnan nyo naman kasi.
hindi ako rehistrado. Okay, bigyan ng palakpak ang inyong mga kaklase. 1, 2, 3, go! Okay, ngayon naman, dahil ipinakita ninyo na kayo ay may kooperasyon or sa presentasyon ninyo, ipinakita nyo naman na kayo ay mga chismosa, bibigyan ko kayo ng 15 puntos. Okay, tandaan, ang unang grupo na makakakuha ng mataas na puntos ay maaabot ang kanilang mga SDG goals. Number 1, no poverty. Number 2, zero hunger. Number 3, good health. At number 4, quality education. Ngayon naman, sa nilalaman, okay, pare-pareho naman kayo na tama ang kanyang mga isinambit na salita at mga karilala. Bibigyan ko kayo ng 15 puntos. Pero class, dahil nakita ko na may mga kagrupo kayong hindi nakiki-cooperate, ang bawat pangkat ay bibigyan ko lamang ng 8 puntos imbes na 10. Okay, nag-enjoy ba kayo sa ating gawain class? Yes, sir. Okay, palakpakan muli ang inyong mga sarili sa napakahusay na bagsak. Gusto ko sabay-sabay, bigtilong bagsak. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4. Ngayon naman class, dahilan. Mayroon ba? Okay, meron ba daw tayong mga dahilan at epekto ng informal na sektor? Handa na ba kayong malaman? Yes. Okay, ito ang ating pakibasa. Okay, sabay-sabay na tayo. 1, 2, 3, go! Gawain mo. Okay, pakibasa nga ang panuto. Sit. Bawat pambatay ng ibigay ng iba't ibang kailangan. Dating ang information sheet ay kapamahan ng gawin. Kusukuin kung ang kailangan ay kailangan pagkatapos ay kapaliwanag ng gawin. Gawin ko ba ang ng gawin? Okay, naunawaan ba ang ating panuto class? Okay, sa inyong mga envelope ay andyan ang mga iba't ibang parirala. Kalakip nito ang isang information sheet. Ngayon, tutukuyin nyo kung ang mga pariralang iyan ay dahilan o epekto ng informal na sektor at ididikit nyo siya sa ating ale na nagbebenta ng palamig. Ito ang dahilan o epekto. Okay? Maaari nyo nang simulan. Gawin ito sa loob ng 3 minutos. Ayun ang pandikit. Okay, tignan maigi ang information sheet at aralin ito dahil makakaroon tayo ng maikling pagpapaliwanag. Aralin maigi ang information sheet at tignan maigi kung tama ang naging alokasyon ng bawat parirala. Okay. Okay, so nandito na. Okay, nandito may bili. Muntikan na. Okay. Okay, tignan natin. Maaari bang pakaliwanag sa pangkat brown? Sino ang pangkat brown? Hindi ba ang pangkat 1? Yes. Okay, maaari bang pakipaliwanag ang naging alokasyon ng inyong mga parirala? Okay, kaya nyo yan, class. Simple paliwanag na go, go, go. Okay, pakibilisan. Okay, meron na namang maling sagot.
ibangawan ang hindi nahirapan sa dagat. Okay. Tama ba, class? Dahilan daw ng informal na sektor ay mapangibabawan ang matinding kahirapan. Tama o mali? Maayon sa information sheet. Tama o mali? Tama. Okay, next. Pangalawa naman ay ilagay namin sa epekto ang paglaganap ng mga illegal na gawain. Okay. Okay, ano ba yung pagpapaliwanag nito? Okay. Sir, dahil sa kagustuhan ng kumita ng mga mamamayan ay parang pumunta sila sa illegal na sensor para kumita lang mas mabibisan. Okay. Very good. Tapos na ba? Okay, bigyan sila ng 3 bagsak. 1, 2, 3, go! Okay, pangalawang grupo ang kulay pula. Sino ang kulay pula? Okay, makipaliwanag. Okay, sino ang kulay pula? Okay, pang 4. Okay, makipaliwanag ang naging alam na doon. Dahil lang, mapapaghanap buhay nang hindi nangangailangan ng kalaking kapital o epekto, pagbaba ng nalikaw na buhay. Makapaghanap buhay nang hindi nangangailangan ng kalaking kapital o Okay, very good. Tama ba ang kanilang naging sagot, class, ayon sa inyong mga information sheet? Yes. Okay, wala na namang energy. Tama ba? Yes. Bigyan sila ng 3 bagsak. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Ngayon naman, sa susunod na grupo ang yellow. Ang nakaikot sa masalimunan proseso ng pakikipag-transaksyon sa pamahalaan o bureaucratic red tape at nakalimutan sa pagbabayad ng tubig sa pamahalaan ay ito yung mga Dahilan kung bakit pumapasok ang mga tao sa... Okay, ano yan? Okay, next, sa pangkat verde. Okay, bigyan muna pala natin ng 3 bagsak ang pangalawang grupo. 1, 2, 3, go! 1, 2. Okay, tandaan, sa pinaka creative na pagpapaliwanag ay mataas ang punto. Nilagay namin sa dahilan ang kawalan ng regulasyon mula sa pamahalaan na kung saan ang mga programa ay hindi nagpapatupad ng maayos. At ang epekto naman nito ay banda sa kapakanan ng mga mamimili. Dahil sa epekto nito, mas mahihirapan ang mga mamimili na magbenta ng kanilang mga produkto dahil hindi sila rehistrado at kasali ito sa informal na sektor. Tama ba ito, class? Ayon sa inyong mga information sheet? Yes. Okay, tinitignan nyo ba ang inyong mga information sheet, class? Yes. Okay, dahil dyan bigyan natin ng 3 bagsak ang huling grupo. 1, 2, 3, go! Okay, ngayon class, naunawaan ba ninyo ang epekto at dahilan ng informal na sektor? Yes. Okay, maaari ba nating balikan? Magbigay ng isang dahilan kung bakit ang mga Pilipino o ang mga tao ay pumapasok sa informal na sektor. Okay, Carl. Dahil sir, isa lang, makapaghanap buhay ng hindi nangangailangan ng malaking kapital o puhunan. Okay, makapaghanap buhay ng hindi nangangailangan ng malaking kapital. O, isa naman sa epekto. Okay, isa sa epekto. Byron. Parang kinaantok na si Tyron. Okay, pagbaba ng nalikom na buwis. Bakit kaya, class, bumababa ang nalikom na buwis sa informal na sektor? Nagbabayad pa sila ng buwis o hindi? Okay, ano yun? May pagtaas ng kamay?
Okay, very good. Dahil hindi sila nakaregister sa pamahalaan, hindi rin sila nagbabayad ng kanilang buwis. Tama o mali? Okay, very good. Ngayon naman, palakpakan ang inyong mga sarili sa napakahusay. Okay, bigyan na natin ng ang galing-galing ko clap ang inyong mga sarili. Sundan ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Okay, magsita yung lahat. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Okay, very good. Ngayon class, may tanong ka pa. Okay. O, ano ang paksa sa araw na ito? Ano nga ba ang ating naging paksa sa araw na ito? Okay, Ann. Informal na sektor. Ano pa? Magbigay ka nga ng isang katangian ng isang informal na sektor. Okay, katangian ng informal na sektor. Okay, Lindsay. Okay, Alexa. Mga interesado at mga interesado at Okay, mga hindi rehistrado at walang permit. Tama. Ngayon naman, isang epekto at dahilan naman. Okay, isang epekto at isang dahilan. Okay, nasa harap na, oh. Okay, Jiro. Gising ba si Jiro? Oh, ano ang isang epekto at isang dahilan daw? Informal na sektor. Parang tulog pa si Jiro. Okay, Kenton. Dahilan, nawalan ng regulasyon mula sa pamahalaan na kung saan ang mga programa ay hindi na ipapatupad ng maayos. Okay, at isang epekto? Banta sa kapakanan ng mga Okay, pwede ko ba kayo tanongin, class? Bakit kaya naging banta sa kapakanan ng mga mamimili? Okay, Steve. Dahil hindi nila alam kung ito ang produktong binibili na IRS para sa Okay, very good. Bigyan ng tatlong baksak. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Palakpakan ang muli ang inyong mga sarili. Okay? Palakpakan ang inyong mga sarili. Okay, palakpakan na natin ang ating mga sarili. 1, 2, 3, go! Okay, ngayon naman sa ating susunod na gawain. Familiar ba kayo sa mga karakter na ito, class? Okay, saan ito makikita? Inside Out. Very good. Anong pangalan? Joy, sadness, anger. Ngayon pakibasa ang titulo ng ating gawain. Inside out. Ano ang pakiramdam, bes? Pakibasa ang pangalawang part. Panuto, pumili ng isang karakter sa palabas sila ni Disney na Inside Out na sina Joy, Anger at Sadness. Pagkatapos nito ay sabihin ng Dinong Saraobi kung sponsor ng panig ng informal na sektor at ano ang dapat gawin ng pamahalaan upang makaunlad ang sektor na ito. Okay. So narito ang tanong, maaari bang pakibasa, Alexis? Ano ang iyong saloobin sa nararamdaman ukol sa kanila? Ano ang dapat na aksyon mula sa pamahalaan? Okay, sino ang gustong sumubok? 10 puntos sa index card. Okay, laki na si Sid. Okay, sino ang gustong sumubok? Gusto mong subukan, Mark Luis? So, ano ang iyong emotion o nararamdaman ukol sa informal na sektor? Sadness. Okay, ipaliwanag ko kung bakit si sadness. Lakasan at ang marinig ng buong kaklase. Okay? Masyado maingay. Pakinggan natin si Mark Luis. Hindi ko maintindihan Mark Luis. Pakiulit. Lakasan. Dahil ang mga nagbebenta na walang permission ay walang nakikita. Okay, ano naman sa tingin mo ang dapat na aksyon ng pamahalaan dyan? Okay, bigyan daw ng permission ang mga nagbebenta at siya ay nalulungkot. Okay, hindi ko i-question ang mga sagot ninyo dahil lahat ng pakiramdam ninyo ay valid ngayon. Gusto lang sumagot ni Junrey, mamili. Okay, sadness, nalungkot din daw si Junrey. Okay, bakit kaya Junrey? Dahil maraming Pilipino sila ang nasa
Dahil maraming Pilipino ang nasa informal na sektor. Ngayon, ano ang dapat na aksyon ng pamahalaan dyan? Okay, magbukas ng mga trabaho. Tama o mali? Okay, bigyan ng palakpak ang ating mga unang sumagot. Kaya sino pang gusto? Okay, gusto ko sumagot ni Alexis. Anong naramdaman mo? Nagalit daw si Alexis. Bakit kay Alexis? Dahil kahit na pinapalayas na sila sa mga lansangan, nagsisibalikan pa rin sila. Nagsisibalikan pa rin sila. Ibig sabihin sila ay makuku? Okay, ano ang dapat na aksyon ng pamahalaan? Bigyan sila ng sariling pwesto. Bigyan sila ng sariling pwesto. Tama o mali? Okay, last. Okay sa lahat na sumagot. 5 puntos sa inyong index card. Okay, sino pa? O, huli na lang. Gusto na ba si Sid ulit? Okay, Sid. O. Si Joy, natuwa daw siya. Bakit kaya? Okay. Okay, kahit daw ganun ang hamon ng buhay o napakahirap ng hamon ng buhay, pinipilit pa rin nila magtrabaho para sa pamilya. Okay, maaari bang bigyan natin ng mga palakpak lahat ng sumagot? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, class, naunawaan mo ba ang informal na sektor? Yes! Tanda na ba kayo sa napaka-iklit pagsusulit? Yes! Okay, maaari bang pakibasa ang panito? Isulat aktiko ang pahayag tungkol sa informal na sektor ay tama at naman ito ay mali. Okay, ngunit bago ko i-distribute ang inyong mga test papers, maaari bang pakibalik sa dati ang inyong okay, yung mga envelope ninyo, pwede na rin siyang ibalik. Okay, maaari bang pakigilitan class? Nasa tamang ayos na ba ang lahat? Okay. Okay, ganito na yun. Kaya pag may sobra, maaari bang ibigay sa akin at bigyan natin ang mga wala pang papel. Okay, pag narinig muli natin ang bell, ibig sabihin, time is up. Okay, may sobra ba? Sino pang wala pang papel, class? Okay, wala pang papel. Okay, get one and pass. At kapag meron na kayo mga papel, maaari nyo na itong sumunod. Wala pa kayo papel. Sino pang may sobra, class? Maaari na itong sumulan. Okay, so thinking dahil kung kayo ay nakinig, masasagot ninyo ang mga simpleng katanungan na narito. Kung may mga katanungan pa kayo, pwede nyo akong tanungin kung may mga queries. Pag narinig ang aking bell, ibig sabihin time is up. I-check na natin ang inyong mga sagot. Mukhang may mga nakatapos na. Tapos na ba ng lahat? Yes. Sino pang nagsasagot? Okay, bibigyan ko pa kayo ng 1 minuto. Okay, tapos na ba? Yes. Okay, lahat ng mga nakatapos, makipagpalitan ng papel sa inyong mga katabi. Okay, nakapagpalitan na ba? Yes. Okay, Carl, pakipasa ang number 1 at pakisagot. Number 1, ang informal na sektor ay hindi rehistrado sa pamahalaan. Tama o mali? Ang mga negosyo nito. Tama. Okay, very good. Tama ang sagot sa number
number 1. Number 2. Okay, Elton. Okay, ibig sabihin, walang tiyak na sahod at benepisyo mula sa gobyerno ang mga manggagawa sa informal na sektor. So ito ay may okay, RV, very good. Napaka-aktibo ngayon ni RV. Kasama sa informal na sector ang mga street vendor sa bandera, nanihirapan, Tama o mali? Okay, very good. Number 4. Okay, tayo. Tama, very. Ano sabi mo? Number 4? Okay, ang number 4 ay mali dahil hindi naman tiyak ang kanilang isa. Okay, number 5. Huling numero. Okay, maybe. Okay. Ibig sabihin ni class, meron pa rin itong benepisyo sa ating ekonomiya. Sapagkat, sino ba ang mga madalas bumibili sa kanila? Yung mga mamamayan na? Mga mamamayan na? Mali? Okay. So, kung sino din ang nasa mahihirap or mga hindi pinalad sa buhay, sila din yung madalas na bumibili sa ating mga informal na sektor. Bakit kaya? Dahil, ano yun? Ano yun? Dan Michael, pakilakasan? Mas mura, very good. Bigyan natin ng palakpak ang inyong mga sarili dahil sa napakahusay na pagsagot. Ngayon, sino ang nakakuha ng 5? Itaas ang kamay. Sino nakakuha ng 4? Okay, 4. 3? Wala na? Okay, 2. Wala na siguro 2. Okay, bigyan ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Para naman sa inyong 3 aralin, pakibasa ang panunod. Gusto kong magbasa si Aryan. Sabi ko mga informasyon na sektor at palagayin kaya iba. Nang iba pang sektor na. Okay, Paul, makalibang pakibasa muli dahil parang hindi malinaw ang pagkakabasa ni Maria. Paluto, sa isang buong peraso ng papel, sumulat sa isang sanaysay o essay para sa tanong nito. Base sa ating aralin sa araw ngayon, masasabi mo ba na ang informal na sektor ay mahalaga? Gaya ng iba pang sektor ng bansa? Okay, naunawaan ba ang ating panuto? Yes. Okay, gawin ka ba ang ating criteria na babasahin ni? Okay, gusto mo basahin ni John Ray? Okay, naunawaan ba ang ating criteria, ating target? Okay. Ngayon naman, palakpakan nga ninyo ang inyong mga sarili sa napakatalino at aktibong pakikibahagi sa ating klase. Big 5 bagsak. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, maaari ulit baksin tayo at pakiayos ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga kalat sa ating sarili. Okay. Okay, maraming salamat sa inyo, Idol. Pwede na kayong maupo. Ngayon, ito ang ating pagsasabay-sabay ang naunawaan ba ninyo ang informal na sektor? Yes! Okay, handa na ba kayo sa susunod na aralin? Yes! Yes! Yan ay pag-aaralan pa natin bukas. Okay, paalam sa inyo, Nay. Okay. Before kayo iwalay, magkaroon muna kayo ng photo opportunity later, no? Pero exit na kami ni Mama Maya. Okay, grade 9 goals, right?
Okay, ngayon na yung gold. Bigyan ng palakpak si Sir Nino for a job well done. For Marilyn as his cooperating teacher. Sir Nino, bigyan ng maraming palakpak for your active participation which contributed to the successful final demonstration teaching of charity. Okay, so once again, thank you so much and congratulations. Okay, Teacher Nara. Okay? Okay, pagkatapos mo na yung mga pabel. Okay, picture tayo.